Sa dami ng mga alamat sa ating kultura, may isang kwento na talagang namumukod tangi. Ito'y tungkol sa isang puno na sumasalamin sa katatagan nating mga Pilipino. Kaya halika, samahan niyo akong pakinggan ang alamat ng kamagong. Sigurado akong narinig nyo na ang kamagong, yung tinatawag nilang kahoy na bakal kasi sa sobrang tigas at bigat nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala siya laging ganon? Ano kaya ang lihim na itinatago sa likod ng katatagan niya? Tara, alamin natin. Okay, simulan natin ang ating paglalakbay sa unang yugto, isang mahiwagang puno. Dito natin aalamin kung saan at paano nagsimula ang lahat. Imagine nyo, noong unang panahon, sa isang napakagandang nayon na napapalibutan ng luntiang kalikasan, may isang puno na talagang kakaiba sa lahat. At dito mismo, sa payapang lugar na to, magsisimula ang kwento natin. Ito yung nakakagulat, di ba? Yung puno na tinutukoy natin na magiging kamagong pala. Dati, malambot at magaan lang ang kahoy. Yung mga dahon niya parang sumasayaw lang, niyayakap ang bawat ihip ng hangin. Simbolo talaga siya ng kahinahunan, hindi ng tigas. At dito na lalong nagiging interesante ang lahat. Kasi ang kamagong na kilala natin ngayon, yung ironwood. Grabe, sobrang tigas at bigat niyan. Kaya ang tanong, paano nagbago ang isang puno na dating malambot para maging ganito katibay? Well, dyan napapasok yung puso ng ating alamat. Okay, punta na tayo sa ikalawang bahagi, ang puso ng kamagong. Dito na natin malalaman yung pambihirang pagbabago ng puno dahil sa isang matinding pagsubok na dumating. Isang araw, yung kapayapaan ng nayon bigla na lang ginambala ng isang napakalakas na bagyo. Talagang rumaragas ang hangin, walang tigil na ulan, parang katapusan na ng mundo para sa mga taga roon. Lahat sila nanganganib. Pero sa gitna ng lahat ng takot at kaguluhan, nagising ang diwa ng punong kamagong. At sa puso niya, isang pangako ang binitiwan. Isang panata na poprotektahan niya ang nayon na nagsilbing tahanan niya, kahit anong mangyari. At dito na natin makikita ang pagbabago niya. Nagsimula to sa isang panata, yung desisyon na manindigan, tapos sinundan ng sakripisyo kung saan buong tapang niyang hinarap at sinalo lahat ng hagupit ng bagyo. At sa huli, dahil sa wagas na pagmamahal, doon na nangyari ang pagpapatigas. Yung dating malambot niyang katawan, tumigas na parang bakal. Sa bandang huli, napagod na rin at sumuko ang bagyo. Hindi niya kinaya yung tibay ng punong may pusong bakal. At dahil sa kabayanihan ng kamagong, ang buong nayon, bawat bahay, bawat pamilya ay ligtas. At heto, tingnan niyo yung transformasyon niya. Mula sa pagiging malambot, naging simbolo siya ng tibay. Isang pagbabago na hindi lang sa labas, kundi nanggaling talaga sa loob. Isang pusong nagmahal at handang ibigay ang lahat para sa iba. At ngayon, nasa huling bahagi na tayo, ang aral ng alamat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ano nga ba talaga ang kahulugan na iniiwan nito sa atin? Simula nung araw na yon, hindi na lang isang ordinaryong puno ang kamagong. Naging isa na siyang buhay na simbolo. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki o sa tigas ng katawan, kundi sa tibay ng loob at sa kakayahang protektahan yung mga mahal mo sa buhay. So may mahalagang aral na hiniiwan sa atin ang alamat na to. Una, ang katatagan sa gitna ng pagsubok. Pangalawa, yung paninindigan para sa mga minamahal. At syempre, yung lakas na nagmumula mismo sa puso na ang tunay na tibay ay nasusukat sa sakripisyo. Ang ganda, no? Ito na siguro ang pinakamagandang buod niyang buong alamat. Na minsan pala, yung mga bagay o tao na nakikita nating pinakamatatag sa labas, sila yung mga dumaan sa matinding pagsubok na nagpatibay sa kanilang kalooban. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Sa buhay mo, sa mga bagyong pinagdadaanan mo, kailan at para kaninto mo handang ipakita ang sarili mong puso ng kamagong? Pag-isipan nyo, hanggang sa muli.